Magandang gabi Pilipinas sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon po ay Abril 26, 2016, araw ng Martes. 13 araw na lamang, halala na! Sa ulo ng ating mga balita, ayuhang pinubutan ng ulo sa sulu, palalayain na sana kung dumating ang pinag-usapang ransom money. Malacanang hindi raw masyadong pinapansin mga nakababahalang pre-election surveys at sa May 9 na lamang daw magkakaalaman. North Cotabato Governor Mendoza inilagay na sa whole departure order kasabay ng pagpaparesto ng Sandigan Bayan. Kung nagpaliwanag sa Data Privacy Commission dahil sa nangyaring website hacking. Political supporter patay sa sobrang init habang nagbabarikada para sa detained mayor sa Iligan City. At sa balita sa labas ng bansa, dating mambabata sa Canada, ibinahagi ang hirap na dinaanan sa negosasyon sa Abu Sayyaf para sana sa kanyang kalayaan ng hostage China. Nababahala naman sa pagpapatrolya ng Amerika sa West Philippine Sea. At sa ating mga dagdag na balita, Pope Francis pinayuhan ang mga kabataan na limitahan ang paggamit ng smartphone pagkos ay i-enjoy ang buhay. At sa ating showbiz balita, Italiang tenor superstar Andrea Bocelli nawili raw na magpabalik-balik sa Pilipinas. Outside nationwide via satellite at nakapapanood rin sa pamamagitan ng live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako, ang inyong atorman si Tom Butenis Hamito at ngayon sa mga balita. 2016 Election Coverage ng Bombo Radio at Star FM. Naghain ng reklamo si dating National Statistical Coordination Board Head Jose Ramon Albert at ang Central Law Philippines sa Commission on Elections ukol sa mga nakuhang data ng hackers sa website ng full body. Ayon kay Albert, pinagpapaliwanag niya ang komisyon matapos na makompromiso ang personal data ng mga registered voters. Dapat din aniya na pinaalam sa Data Privacy Commission kung gaano kalawak ang nangyaring breach. Ito ang hindi pagsasabi ng antas ng pagkakahak sa website ay labag sa Republic Act 10173 o mas kilala bilang Data Privacy Act of 2012. Sa panig naman ng Commission on Elections, sinabi ni Chairman Andres Bautista na nakikipag-ugnayan na sila sa mga hensyang may kapasidad na aksyonan ang problema. Katunayan, naaresto na ang isa sa mga hacker na nakilalang si Paul Pitting at ngayon ay nasa kamay ng National Bureau of Investigation. Nagpadala na rin daw sila ng tugon sa Data Privacy Commission o Data Privacy Commission officials upang ipaliwanag kung ano ang kanilang mga naging aksyon kaugnay ng nakurang problema. At sa ibang balita muna tayo mga kaibigan. Sa mga sandaling ito, tunguhin natin ang Western Mindanao sapagkat yung ulat niya tungkol dun sa dayuhang pinugutan, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon doon sa bahagi ng Western Mindanao. May report si Bombo Marilyn de los Santos. Wala kang komento ngayon ng Air Force sa Western Mindanao Command ukol ito sa informasyon na pagbibigyan o pagbabakit na ng money sa grupong Abu Sayyaf Group. Kasunod ba ng nakaumugod ng ulo sa Canadian National? Una nga rito sa nakuha informasyon ng Bombo Radio sa Buanga mula sa Sulu na bigong makarating ka po ng pera sa Sulu kaya pinugutan ng ulo itong Canadian National. Hindi rin nagkomento ang Westmincom kung ano talaga ang nangyari kahapon kung bakit nauwi na ito sa malaging na insidente. Nagpatig na kahapon ay nakanda na sana ang opisyal ng Western Mindanao Command na pumunta na nga ito sila sa Sulu. Dahil inasahan sana nila na kapalayain sana talaga ang dapat na biktima ng kamalayan kidnapping. Pero na iba nga ang nangyari dahil sabi pa rin palalayain ng mga biktima ay nauwi na ito sa pangumugod ng ulo dito sa Jan Rizal na isang Canadian National. Sa ngayon ay napagalaman natin mula sa PNP Sulu na ang ulo ng biktima ay nandito na sa Sinaga Operative ng PNP dito sa Zamboanga City. Habang ang
bangkay nito ay hindi pa alam kung hinilbing ba ng Abu Sayyaf o kung saan nila dinalay-dalay ng gamit ay hindi pa ito nakikita ng ating mga sundalo. Habang nagsasagawa din sila ng operasyon laban na dito sa mga Abu Sayyaf na dahil sa bulubuting bahagi ng Cebu. Ngayon na nakabigyan na dito sa Western Mindanao si Bombo, may binilagay na bulan para sa pamatigay. Kaugnay pa rin ang ulat na yan mga kaibigan ng pagtugis daw sa Abu Sayyaf ay ginamitan na ng aerial strike ng Armed Forces of the Philippines. May report naman si Bombo Annalise Soberano. Ginagamitan na ngayon ng Armed Forces of the Philippines ng aerial bombardment ang ongoing military operation sa probinsya ng Cebu. Ito ay bahagi ng kanilang inilunsad na intensified and law enforcement operation para ma-neutralize ang mga bandidong Abu Sayyaf. Paghihino naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Manuel Batayato na selective ang mga lugar na ino-operate ngayon ng militar sa Cebu dahil may mga bihag pang hawak ang bandidong Abu Sayyaf. Sa ngayon kasi hawak pa ng ASD ang tatlong bihag na mga kasamahan ni John Ridgwell na pinubutan ng ulo ng Abu Sayyaf kahapon. Sinabi ni Batayato na tukoy na ng militar ang mga lugar na pinagkukutaan ngayon ng bandidong grupo. Subalit hindi nila pwede itong ibunyag sa media dahil malalagay sa alanganin ang buhay ng tatlo pang bihag. Kinumpirma din ng opisyal na mas maraming tropa ang involved ngayon sa inilunsad na opensiba. Pagbibigay din ito na prioridad pa rin nila ang kaligtasan ng mga bihag. Inihayag din ng opisyal na bago pa man tinugutan ng ulo ang Canadian na si Ridgwell ay sinimulan na ng militar ang kanilang opensiba noong Sabado kasabay sa pagbisita ni Acting AFP Chief of Staff Lieutenant General Glorioso Miranda. Sa kabilang dako, walang nakukuha pang impormasyon ng PNP kaugnay sa kalagayan ng tatlong bihag ng Samal Island kidnap victims. Ito ay matapos pugutan ng ulo ang isa nilang kasamahan. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, kumikilos na ngayon ang intelligence community para alamin ang kalagayan ng tatlong bihag. Puspusan din ang operasyon ngayon ng kanilang counterpart para nga ma-neutralize ang bandidong grupo. Pagtiyak ni Marquez na gagawin nila ang lahat para maligtas ang iba pang kidnap victims na hawak pa ngayon ng bandidong Abu Sayyaf. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, aminado naman si Sulu Vice Governor Abdo Sakurtan na nakakahiya na sa international community ang panibago na namang karahasan na ginawa ng Abu Sayyaf Group. Kaya naman, sa lalawigan ng Sulu ay kanilang maring kinukundina ang ginawang pagpugot ng mga bandido sa kanilang bihag na Canadian National. Ang naturang hakbang ay paglabag umano sa turo ng relihiyong Islam. Anya, meron umanong nagaganap na negosasyon sa mga kidnappers pero hindi naman napigilan kung may sariling ginagawa ang pamilya ng mga hostages. Nagpanukala pa ang Vice-Gobernador na sana ay magsagawa ng multi-sectoral meeting kasama ang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanya, ang problema sa Abu Sayyaf ay hindi umano masusolusyonan ng pagsasagawa ng gyera. Ang hangad lang umano ng naturang opisyal ay makarma sana ang mga bandido. Kitang mga kaibigan ay matagal na rin naging gobernador ng lalawigan ng Sulu. 13 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Marami pa tayong balita sa ating pagpapatuloy. Derek, pwede bang bigyan mo ko ng pasalubong araw-araw? Ay, nakakay. Nakakalimutan ka talaga. Kaya dahil sa 2016, si Protect for Complete Details, PTIS TV SPD Permit Number 3685 Series 2016. Ay, nakakalimutan ng buhay mo. Mga kaibigan na ay hindi na raw masyadong pinapansin itong mga naglalabasan na mga pre-election surveys. Alamin natin kung bakit may report si
si Bongbong Raymond Tinasa. Listo na din ang interesado ang mga sa resulta ng mga 3 election surveys. Bagang sa pinakabagong survey ng Constitution mga pre-registrista hanggang 20 na piling ang mula sa Tala City Mayor Digong Duterte sa pagka-presidente at Senator Bongbong Marcos sa pagka-vice-presidente. Sinabi ng Secretary Sari Galaba, bayan ng pamahayan ni Pangulo Aquino, ang pinakabagong survey na naman ay sa May 9 o araw mismo ng eleksyon. Ang pagkakita o pagkakita napakita ng taong bayan ang suporta sa daang matagid sa ating eleksyon. Sa ating survey, pangatlo si Administration President Credit Maruag sa pagka-presidente habang pangalawa naman lumat siya ng Lina Pedro sa Vice Presidential Race. Samantala sa kanyang Facebook account ay sinabi naman ni President Spokesman Eddie Mazerda ang kanyang pagpisyon sa resulta ng FWS survey. Mula sa Malacanang, Bongbong Raymond Tinasa nag-uulat para sa buong bansang Radyo ng Pilipinas at Radyo Bongo. Abangan mamaya mga kaibigan, political supporter patay sa sobrang init habang nagbabarikada para sa kanyang sinusuportahang nakaditining alkalde dyan sa Iligan. Marami pa tayong balita sa ating pagpapatuloy. Political advertisement paid for and by Mary Grace Folia Manzales, ground floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Narito na ang iba pang mga panahong balita. Nagbuntag na sa Bureau of Immigration ang hold departure order ng Sandigan Bayan laban kay North Cotabato Governor Emilio Talinio Mendoza. Ito'y matapos makitaan daw ng probable cause ang kinakaharap nitong grab charges. May kaugnayan ito sa 2.4 million contract sa pagbili ng fuel para sa kanilang lalawigan at ito ay binili sa gasoline station na pag-aari mismo ng ina ng gobernadora. Nabatid na walang nangyaring bidding para sa nasabing bill kung saan umaabot sa 49,000 na litro ng fuel ang umano'y na konsumo para sa 2 araw na road repair project. Una rito, naglabas na rin ng warrant of arrest laban sa gobernadora maliban na kung ito ay makapagbayad ng kanyang kaukulang piyansa sa tanggapan ng Sandigan Bayan. Samantala, ang Commission on Elections ay inaasahan naman na maglalabas ng panibagong pahayag kaugnay ng nagpapatuloy pa rin na Commission Unbank may kinalaman sa magiging deklarasyon ng hotspot na mga lugar dito sa Pilipinas kung saan dadagdagan ang puwersa ng pulisya. Hindi na umano iaapila ng COMELEC ang kautusan ng Supreme Court na nag-aatas na payagan na lamang ang mga bilanggong butante na makapaghalal para sa national candidates at hindi nakasali ang local officials. Ayon kay Commissioner Louie Guia ng COMELEC, ia-adapt na lang nila ang manual voting system na ginagamit sa local absentee voters. Kabilang na sa maaaring iboto sa local absentee voting ang presidente, vice-presidente, mga senador at party list group. Base sa record ng poll body, mayroong 64,000 total detention prisoners sa buong kapuluan ho na rehistradong butante. Nagmula ito sa 248 detention facilities sa ating bansa. Oras natin, 18 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Mamaya, dating mambabata sa Canada, ibinahagi ang hirap na dinaanan sa negosasyon sa Abu Sayyaf. Nagkakas ang balita sa ating pagpapatuloy. Kung sinila ng Pangulo ang paghihirap ng Pilipino dahil sa korupsyon, hindi na forever. Nakatarungan ba yung ginawa ninyo ng pera, ng bayan? Pinamimigay nyo sa mga sarili ninyo na ang dami nating mga biktima ng bagyo, ng baha at iba pang mga kalamidad sa ating bansa? Iboto, Miriam Defensor Santiago, for President, number 2 sa balota. Aangat tayo sa galing ng Pilipino. Political Advertisement Grade 4, Miriam Defensor Santiago, number 3 West 4th Street, Quezon City. Political Advertisement Grade 5, DRT, number 3 West 4th Street, Quezon City. Narito na ang iba pang mga panahong balita. Mga kaibigan, tunguhin natin sa mga sandaling ito ang Hilagang Luzon sapagkat may ospital doon sa Isabela. Pinawi ang pangamba ukol dito sa meningococcus
meningococcinia scare. Yung kasing nasawing bata ay tinanggihan daw ng punerarya. Alamin natin ang detalye, may report ang Bombo Radio Kawayan. Nilinaw ng pamunuan ng Kawayan District Hospital na walang itinapakalat na kumpirmadong meningococcinia ang ikinabatay ng pasyenteng 2 taong gulang na batang lalaki. Emosyonal na naglabas ng hinanakit sa Bombo Radio Kawayan si Ginang Jovi Recometa ng Kawayan City. Makarampandayan umano ng sumuring doktor ang kanyang anak dahil sa sinasabing nakakitaan ng sintomas ng meningococcinia tulad ng rashes, mataas na lagnat at blood infection. Maging ang punerarya na pinagdalhan sa kanyang anak ay tinanggihan din bunsod sa napag-alaman na sakit nito. Wala rin kapitbahay na lumapit sa buron ng kanyang anak sa pangambang mahawaan. Nilinaw naman ni Dr. Carrie Logan ng CDH na suspected case pa lamang ng meningococcinia ang ikinasawi ng bata batay sa clinical findings at wala pang confirmatory test. Mula sa Bombo Radio Kawayan, para sa Bombo Network News, Bombo Australia Solas nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang kabayanan mga kaibigan, Italian tenor superstar Andrea Bocelli nawiwili raw na magpabalik-balik dito sa Pilipinas para sa ating balitang showbiz mamaya lamang. Mayor Duterte, para kay Alan Cayetano, kung buboto kayo sa akin, dapat botohan ninyo si Alan. Dapat nandoon talaga siya para makapagsabi naman siya sa akin, Mayor, hali yan. Mayor, ito ang gawin natin. Lipat muna tayo mga kaibigan sa Hilagang Mindanao sapagkat may political supporter doon namatay dahil sobrang init habang nagbabarikada para suportahan, ipakita ang kanyang suporta sa detained mayor doon. May report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Patay ang isang political supporter ni detained na Mayor Celso Reynosa nang magsagawa na naman ng taga-suporta ng barikada upang hindi maila sa loob ng BJMP sa barangay Tipanay, lungsod ng Iligan. Kinilala ang namatayang biktima na si Jerry Abarca na sa legal na edad at residente sa nasabing syudad. Ipinaprotes kasi ni RTC Branch Notifier Presiding Judge Marisa Istabara sa mga otoridad na ipresenta si Reynosa sa korte upang basahan ang kanyang saknal. Subalit agad bumuhos ang nasa 7,000 supporters ni Reynosa at pinalibutan ang labas ng kanyang kulungan. Kaya nabiglo sa pangalawang pagkakataon ng BJMP at pulisan na madala ito sa korte sa panayam ng Bombo Radio. Inihayag ni PNP Regional Construction Superintendent Surge Sirias na dahil sa sobrang init ng panahon at dami ng tao ay mas lalong uminit ang lokasyon ng ditinidong mayor. Hindi nga lamang nila matukoy kung bakit namatay si Abarca dahil wala namang nangyaring komosyon sa pagitan ng supporters at kapulisan. Si Reynosa ay pangranging akustado sa nangyaring pagtambang sa convoy ni Iligan City Representative Vicente Belmonte noong Disyembre 2014. Bombo, Junel Ucat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 22 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Mga kaibigan, si Pope Francis ay pinayuhan ang mga kabataan na limitahan ang paggamit ng smartphones o yung mga high-tech gadgets bagkus ay i-enjoy daw ang buhay. Mamaya lamang sa ating pagpapatuloy. Sa May 9, kinabukasan ng ating mga anak ang nakataya. Ang gusto ko, sa pagkakatiwalaan, may dignidad, hindi tayo nanakawan. Kaya ang boto ko, ang boto namin, Moro. Sa May 9, Sa May 9, kinabukasan ng ating mga anak ang nakataya. Ang gusto ko, sa pagkakatiwalaan, may dignidad, may respeto sa kapwa. Kaya ang boto ko, ang boto namin, Moro. Political ad paid for by Liberal Party by Ex-Presidente Elsa Fuentes about Quezon City. Pagkakbilang po, sa araw ng halaman, piliin natin ang subok sa pamumuno. Tingnan kung ano ang nagawa. Halimbawa, dinagdagan ang senior citizens privileges, pininduhan ang mga klase, sinuportahan ang pangtawid pamilyang Pilipino program, at binuburang may PhilHealth ang bawat Pilipino. Ganito ang subok sa pamumuno. Maraming salamat. Favorite man from Drilon. Sorry, sa pamumuno, iboto sa Senado. Political advertisement paid for and by Frank Drilon, 51 Polaris Street, Makati City. Dyan sa Canada, ibinahagi yung hirap daw na dinaanan sa negosasyon sa pagitan ng Abu Sayyaf at ng kampo ng mga bihag. Alamin natin ang detalye, may report si Bombo Lisel Garan.
Ibinahagi ng kaibigan ng Canadian hostage na pinugutan ng Abu Sayyaf ang hirap na pinagdaanan nila ng pamilya ni John Redsdale para mapalaya sana mula sa kamay ng Abu Sayyaf ang biktima. Sinabi ni dating Canadian Member of Parliament Bob Rae na sa nakalipas na 6 na buwan ay iba yung hirap at sakit ang kanilang pinagdaanan sa negosasyon. Napakahirap niya makipagnegosasyon sa Abu Sayyaf habang pinapanatiling bukas ang komunikasyon sa pamilya ni Redsdale. Ayon kay Rae, ginawa naman ng Pilipinas ang sa tingin nito ay tama at naaayon sa national interest. Dagdag pa ng dating mambabatas, hindi rin nagkulang ang gobyerno ng Canada para sana mapalaya si Redsdale at ang isa pang Canadian na bihag na si Robert Hall. Pero hindi niya birong kausap ang Abu Sayyaf na inilarawan ni Rae na isang brutal na kaaway. Una nang sinabi ni Rae na ginawa ng pamilya Redsdale ang lahat para sana mailigtas ang kanilang mahal sa buhay, ngunit napakataas ng hinihinging ransom ng Abu Sayyaf. Bombo Lizal Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Alamin natin mamaya mga kaibigan kung lumakas ba ang piso o tuluyang sumadsad ngayong araw na ito ng kalakalan, ikalawang araw ngayong linggo kung saan ay matindi ang palitan ng piso kontra sa foreign currency. Para sa tayong balita, sabay! Nakikita ko na ang nagsulad na ito. Nagit million bagong katahon, taon-taon. Pakikibahagi ang lahat sa yaman ng bayan. Ako sa grateful, tutulong sa inyo. Political ad paid for and by Mary Grace Golden Anzares, ground floor Laco Building, Obinda Street in Camuros, Manila. Mga kaibigan, itong si Pope Francis ay pinayuhan yung mga kabataan at magulang na limitahan ang paggamit ng smartphone pagkus daw ay dapat i-enjoy ang buhay. Alamin natin ang balita, may report si Bombo Ermina Garcia. Pinayuhan ni Pope Francis ang mga kabataan na limitahan at huwag magpakumpro sa paggamit ng kanilang mga smartphones pagkus i-enjoy ang kanilang buhay sa tamang paraan. Sinabi ng Santo Papa na walang makakatumbas sa kasiyahan ng isang tao at hindi ito maaaring mabili. Dagdag pa ng Argentinian Pope na hindi rin ito isang application sa cellphone na maaaring i-download, at kahit daw ang latest version ay hindi nakakatulong sa paglago ng dakilang pagmamahal sa kapwa. Inilahad ni Pope Francis ang kanyang mensahe sa harap ng halos 100,000 kabataan na pagproso hanggang 16 anyos sa St. Peter's Square. Paliwanag pa ng 79-year-old pontiff na hindi nararanasan ang mga best moments sa buhay ng isang tao sa paggamit lamang ng kanyang cellphone. Para sa Bombo Network News, Bombo Ermina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin' Donuts. Ang Philippine Olympic Committee ay umaasang madadagdagan pa ang 5 kinatawan ng Pilipinas sa Rio Olympics. Alamin natin ang detalye, may report si Bombo Dave Vincent Papi. Nakukulangan ng Philippine Olympic Committee o POC sa kasalukuyang bilang ng mga Pilipinong pasok sa 2016 Olympics na siyang gaganapin sa Rio de Janeiro, Brazil sa darating na Agosto 5 hanggang 21. 5 Pinoy na ang pasok sa nasabing torneo pero para sa POC, hangad pa nila madagdagan ng 6 na kinatawan ng bansa sa quadrennial event. Ayon kay POC Vice President Joey Roma Santa, target nilang makakuha ng 11 bets sa nalalapit na torneo. Malakian niya ang kanyang tiwala na madadagdagan pa ang bilang ng mga makakapasok na Filipino boxers. Kabilang sa 5 tiyak na pasok na sa Olympics ay sina Phil-Am sprinter Eric Ray, boxers Rojan Ladong at Charlie Suarez, Elaine Alora para sa Taekwondo at Ian Lariba para sa table tennis. Napag-alaman na noong 2012 London Games ay umabot sa 15 ang bilang ng mga qualified Pinoy athletes. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Alas natin, 28 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. At mga kaibigan ng Italian Pinor superstar na si Andrea Bocelli na uwili na raw na magpabalik-balik dito sa Pilipinas. Ang tabayanan sa ating pagpapatuloy. Mayor Duterte, para kay Alan Cayetano, kung boboto kayo sa akin, dapat botohan ninyo si Alan. Dapat nandoon talaga siya para makapagsabi naman siya sa akin, Mayor, hali yan. Mayor, ito ang gawin natin. Political advertisement paper para kanatin tayo. Tunay sa mga politik.
mag-alala dahil handa pa na magpabalik-balik dito sa Pilipinas ang nasabing singer. Alamin natin ang update ng report si Bongbong Nest kay Abiab Mercado. Sa ikalawang pagkakataon, galit Pilipinas ang Italian tenor superstar na si Andrea Bocelli para sa concert nito ngayong gabi. Bandang alas 10 kanina lang umaga nang dumating sa bansa si Bocelli, lula ng Turkish private jet kasama ang misis at kanyang 4 na taong gulang na anak. Marami ang nag-abang sa paligid ng inihandang red carpet sa NAIA complex para sa 57-year-old multi-awarded classical singer. Todo kaway naman ito sa mga tagahanga bago sumakay sa mamahaling sasakyan patungo sa hotel sa Makati. Unang beses nag-concert sa bansa si Bocelli noong taong 2004. Yan ang report, ito si Bongbong Nest kay Abiab Mercado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bongbong! 30 minutos na ho, mga lipas ng alas 6 ng gabi. Abangan pa rin mga kaibigan ang lagay ng ating piso kontra sa foreign currencies at ang mga pangako ng UN Food and Agriculture Organization. Sabay sa ating pagpapatuloy. Pangirapan ng ugat ng droga, krimen at pagdalisan. Dapat ay sapat na kita at trabaho ang bawat pamilya. Ipaglaban mo sila sa siguraduhin ko po. Political ad paid for by Mary Grace Polio Manzares, ground floor Lyco Building, Cabildo Street in Camuros, Manila. Narito na ang iba pang mga panahang balita. Pinagmalaki ng UN Food and Agriculture Organization o FAO na gumagamit na rin ang Pilipinas ng mga drones upang makatulong sa paghaharap sa problema sa isyu na may kinalaman sa kalamidad. Ang paggamit ng makabagong kagamitan ay dahil na rin kabilang ang Pilipinas sa mga pinakadelikadong bansa pagdating sa mga lindol, bagyo, tagtuyot, baha at malalaking epekto sa pagsasaka at iba pang mga gawain ng ating mga kababayan. Iniulat ng UN agency na mayroong pilot project na pinondohan nila. Katuwang ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 unmanned drones. Ito ay sa mga probinsya na matindi ang epekto ng El Niño phenomenon. Ayon pa sa FAO, ang drones ay kayang makapaglipad sa lawak na hanggang 600 hektarya ng lupain kada araw. Nakakatulong umano ito para sa pagkuha ng aerial photographs at pag-analisa sa mga sakahan. Samantala, lalo pang nanamlay ang halaga ng piso mula sa 46 pesos and 57 centavos kahapon kontra sa $1. Bumagsak pa nitong hapon lamang sa kalakalan sa 46 pesos and 77 centavos ang halaga ng piso kontra sa foreign currency, particular na sa US dollar. Ang Singaporean dollar naman mga kaibigan ay katumbas ng 34 pesos and 61 centavos. Ang Hong Kong dollar ay pumapalo naman ng 6 pesos and 03 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kalipunan ng ating mga balita para sa pang-Martes na edisyon ng Bongbong Network News. Kay Abril 26, 2016. Hanggang 3 araw na lang, halaman na! Kaya po muna natin mga headlines. Ang pinugutan ng ulo sa sulu, palalayain na sana kung dumating daw ng mas maaga ang pinag-usapang ransom money. Kanyang hindi na raw masyadong pinapansin ang mga naglalabasa na pre-election survey. Ang Cotabato Governor Lala Mendoza inilagay na sa hold departure order kasabay ng pag-issue ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Na magpapaliwanag naman sa Data Privacy Commission dahil sa nangyaring website hacking. Political reporter patay sa sobrang init habang nagbabarikada para sa detained mayor sa Iligan. At sa balita sa labas ng bansa, dating mambabata sa Canada, ibinahagi ang hirap na dinaanan sa negosasyon sa Abu Sayyaf. At si Pope Francis pinayuhan ng mga kabataan na limitahan ang paggamit ng smartphones bagkus ay i-enjoy daw ang buhay. At sa ating showbiz balita, Italian tenor superstar Andrea Bocelli nawiwili na raw na magpabalik-balik dito sa Pilipinas. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo mag-like on sa www.bomboradio.com at tutukan ang mga ulat ng Bombo Radio stations
at gayon din ng mga Star FM stations nationwide. Sa social media, maaari po ninyo kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o i-like ang aming Facebook account, facebook.com/Bombo Radio Philippines. Nationwide via satellite mula dito sa Bombo News Center, Makati. Ako, ang inyong anchor ma'am, si Bombo Dennis Amito, para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!